Yo, good day everyone. Ako po si Skyripa and you don't want to look at me right now. Naka-brief lang ako. Welcome to Man Cannot Ride. No, I'm just kidding. So katatapos ko lang maglinis itong tent. Tapos china-charge ko yung battery ng XSR 900. Ito, paiinitin mamaya. At si Octavia, nag-drain ako ng oil. Mag-change oil kami mamaya. Ito. So gumawa ako ng video tungkol sa tabingin na naman yung side mirror. Ano ba? Okay na sila, pantay na. Inuusi ako pag ganun. Anyway, so gumawa ako ng video tungkol sa 450 NK, the CF Moto 450 NK. And medyo madami-dami yung nag-message sa akin at nagtatanong kung bakit daw ganun yung naging review ko or impression ko sa 450 NK. Well, first impression pa lang naman yun. First impression pa lang yun. Teka, wait lang, pakita ko mukha ko ha. Yan. First impression pa lang naman yun. Magbabago yan kapag na-test ride ko na. Hindi ko na-test ride. Kasi nahihiya akong magsabi na kung pwedeng pa-test ride. Kasi hindi naman ako potential customer eh. Hindi naman ako bibili ng 450 NK. So nahihiya ako. But anyway, so dito sa video na to, gusto ko lang i-rundown uli. Kumbaga parang side by side comparison. Ito yung 400 NK, which is pwede nating sabihin this is the old model. Tapos yung new model ngayon is the 450 NK. Although magkaiba sila ng displacement, but let's just say na so that's the new one, this is the old one. Okay, this is version 2, may version 3 pa, tapos yung 450 NK. Okay, ito. Unahin muna natin yung mga bagay na walang kwenta. wala akong masasabi tungkol sa display nila, pareho. It's just fine. Yung 450 NK is mas maganda na yung display, but I don't care about that. Yung side mirror ng 450 NK ay sa tingin ko mas matibay ngayon. Yung 450 NK mas maganda yung style, so fine. Yung kanyang handlebars compared to yung factory handlebar nito, mas maganda yung handlebar ng 450 NK kasi siya ay flat, parang low rise, flat bars, wide bar na open yung angle niya. Ito yung stock nito nakatiklop, hindi ko siya gusto. Okay. The rest, wala na akong masasabi. Parehong adjustable levers, steel braided brake lines. I don't really care kung plastic yung mga mas maraming plastic yung 450 NK. It's fine. Although I don't know. It doesn't matter. Okay, hindi yun yung mahalaga. Then yung ergonomics ng seat, okay naman yung seat height niya. Ako ay 32 inches ang inseam length. Naka-flat foot ako. And then okay naman yung engine, there's no problem with that kasi borrowed technology from KTM, so it's not really a big deal. Okay, isa-isahin natin ngayon yung sa tingin ko ano muna yung pwede nating worth it na sabihing upgrade. Pag sinabing upgrade, ibig sabihin it's so much better than the old one. Okay, number 1, yung engine displacement. Yung 400cc nito, ginawang 450cc dun sa 450 NK, which is higher displacement, higher power. Ini-expect natin yun, di ba? Okay, so yun yung ini-expect na marami. Higher displacement, higher power, which is meron naman talagang increase sa power. So that's a good point. Tapos, yung timbang nito, 206 kilograms. Ang timbang ng 450 NK is nasa 160, 170 kilograms, if I'm not mistaken. So that's a good thing. Ngayon, pag pinagsama mo yan, to dalawa ng good points. Pag pinagsama mo yan, yung power and weight, so meron ka ng power to weight ratio. Napakahalaga nun. Dapat lahat ng rider alam yun, kung anong kahalagahan ng power to weight ratio. So mas maganda ang power to weight ratio ng 450 NK kesa dito sa 400 NK. Okay. Yun yung mga good points. Yun yung mga good points na nakita ko. The rest, hindi ko masasabing upgrade. Unang-una, yung tire size, mas numipis. Although, hindi naman talaga siya detrimental. It's not gonna affect grip that much. No, it's not, okay? Hindi totoo yung sinasabi na pag malapad ang gulong, mas makapit. No, there is science to prove it and back it up. There are experiments online na ginawa. Hindi ganun kalaki ang epekto ng width ng gulong sa kanyang available grip. It's not. Okay? Kaya lang is, ang nangyari para sa akin,
why would they go from 160 to 150 and then 120 to 110 pero they go up in power? I don't really get it. So siguro mas maganda kung 120 at 160 pa rin yung gulong, tapos higher power then and lesser weight, then that's it. Yun yung upgrade yun. Pero I don't know. And I don't like the tire choice. Sana man lang gumamit sila ng either GPR 300s or kung ano man. Yun. So hindi para sa akin yung mga gulong, it's not an upgrade. Another thing is yung shock. Ay, Diyos ko, talagang masya-shock ka talaga. Okay, this is the cantilever design. Nasa gilid siya. Very accessible yung shock for adjustments, preload. This is damping and this is preload. Although itong preload, may problema ako dito dati, kaya binaklas ko to para mas accessible siya. But, okay, fine. It's workable naman, doable naman. Itong damping niya, effective naman yung range of adjustment options. It's fine, it's okay. The shock is actually very much accessible. Yung sa 450 NK, I think it's a downgrade. Kasi nandun siya sa kaloob-looban, mas lumiit yung springs, mas lumiit yung shock body, mas, I don't know, baka nga mas umikli pa yung travel or what, mas maliit yung adjusters niya. Tapos hindi mo siya madudukot. As in, ang sobrang hirap. Kailangan ang mag-a-adjust ng preload mo ay yung newborn, yung bagong anak na bata para maabot yung adjustments. That is a big disappointment. Yung shock. Okay. And then another one. The swing arm. Ito to, wag niyong pansinin to kasi nilagyan ko lang yan ng tape kasi ako yung OC. Pero itong swing arm design na to, yung pagkaka-welding nito dito, yan, yung pagkakabilog nito, yung adjuster na to, wag niyong pansinin to. Okay, wag niyong pansinin yan, ha. Dinagdag ko lang yan. This is actually very, very good. Very effective. At kung tatanggalin ko tong tape na to, makikita mo, maganda yung lapat niya. Dun sa 450 NK, katulad dun sa 450 SR, duling na haliparot yung nagkabit nung swing arm adjuster end. Hindi, tsaka yung kanyang swing arm parang tinuping bakal lang tapos winelding lang. I mean, they could have put the weld underneath para kita yung finish dito na flat. I don't know, ang sagwang tingnan nung dulo ng swing arm ng 450 NK, similar to the 450 SR and 450 SS sa ibang bansa. That's a deal breaker for me. Kung makikita ko yun tapos bibiling ko, wag na lang. And then nakalimutan ko, a good point para do sa 450 NK is nakalabas na yung kanyang brake, yung rear brake reservoir. Nakalabas na, nandito na, accessible na siya. Hindi na siya nakatago. So, eto, nilabas ko nga yung sa akin, ginawa ko ng DIY para lang ma-access ko, yung mas madali. Okay, let's go to the shifter. Itong shifter ng 400 NK, talagang wala ka nang magagawa dito. Ganyan na yan. Tanggapin mo na lang na ganyan yan. Hindi ko siya ma-convert into GP. Wala akong magagawa sa kanya. Konti lang yung adjustments niya. That's it. Tapos ito, napaka-bulky ng kanyang rear set assembly. Hindi mo to matanggal tong dulo kasi dala lahat. Tapos, mabigat. Yun, sa tingin ko, in terms of the rear set assembly, mas okay yung 450 NK. Pero, yung sa shifter ng 450 NK, I was expecting na dahil bago na yung assembly, bago yung layout, is that it's gonna be more accessible for adjustments and for conversion to GP shift. Hindi. Maraming kang gagawin. But anyway, ako lang naman yun eh. Hindi naman, kakonti naman yung mahilig sa mag-convert ng shifter into GP shift pattern. But for me, it's a turn off. Now, let's go to the forks. Now, ang forks ng 400 NK walang adjustability. Kahit preload laman lang wala. I was expecting na kung mag-upgrade sila ng 400 NK to a higher spec model, sana man lang maglagay na ng preload adjustability dun sa forks. This is in-house fork ng CF Moto, but I believe ito ay in-outsource nila from KYB. Hindi lang nila sinasabi o dinideclare.
Yung sa 650NK, those are KYB shocks and fork. Shock and fork. Forks and shock. Sorry. OC. Itong sa 400NK, I believe this is also outsourced from KYB. Parang in-outsource dun sa outsource ng KYB. Parang ganon. So this is good quality forks. Tatanggapin ko na kung itong sa 400NK walang adjustability. It's fine. Sunuwerte ako na yung specifications nito, yung kanyang spring rate, yung kanyang damping rate ay tumugma sa riding weight ko. Paano kung hindi? Kaya merong mga nagrereklamo na matigas daw ang suspension ng 400NK dahil sobrang gaan nila. Meron nagrereklamo na sobra daw lambot, sobra daw lamya, kasi ang bigat-bigat nila. Ang suspension talaga ay itinotono sa rider weight. Hindi itong setup na ganito, hindi yan universal. Meron magrereklamo diyan. Either sobrang gaan o sobrang bigat. Ngayon nung sinabi nilang, "Uy, may lalabas na 450NK." Una ko talagang naisip, sana meron man lang preload adjustments yung fork. Wala pa din. Anak ng tinapa. Tapos pinapagmalaki nila na upside down forks. Ano naman ngayon kung upside down forks? Upside down forks pero 38mm lang ata, hindi siya 41. Tapos walang preload. I mean, correct me if I'm wrong. Siguro kung kakausapin ako ng isang engineer ng CF Moto, may papaliwanag niya sa akin kung bakit gano'n ang ginawa nila, then maniniwala ako. Pero sa nakita ko, it was a big disappointment. Now, hindi big deal sa akin na isa na lang yung brake disc. It's fine. Ito nga si Octavia, iniisip kong i-convert na single disc na lang eh. But I'm still thinking about it. But it's not a big deal. Okay ako doon na single disc lang. It's still JH1 brakes, so that's fine. Ang JH1 brakes mo is okay naman siya. And it's actually better because lesser rotational mass, lesser rotating weight. Okay? So less unsprung. Unsprung ba to? Oh yeah, unsprung weight. So okay yun na isa lang yung brake disc. Yun nga lang, nire-reserve ko yung judgment ko kasi hindi ko siya na test ride. Tingnan natin kung gaano kaganda ang initial brake feel, gaano kaganda ang trail braking niya, gaano kaganda ang kanyang threshold braking, gaano kaganda ang kanyang emergency braking potential. So kailangang i-test ride. Hindi ko nga na-test ride. That's it. So kung tatanungin ako kung overall ba naniniwala ako na yung 450NK is an upgrade for the 400NK? I will say yes, pero labag sa kalooban ko. I will say yes dahil more power, more displacement, lesser weight, better power to weight ratio. But other than that, I mean, kasi na-disappoint ako dun sa mga bagay na mahalaga sa akin, like yung access sa shock adjustments, yung sana man lang meron ng preload adjustment yung forks, the tire size, the tire choice, yung shifter sana pwedeng i-convert into GP shift. Yun yung mga bagay na mahalaga sa akin at nadali ng 450NK na bokya sila sa ganun, sa yung mga puntos na yun sa akin. So if you think about it, mabigat to, sanay na ako dito. Underpowered to, sanay na ako dito. If the 450NK comes with the same power and same weight as the 400NK, alam nyo, okay lang sa akin. Hindi ko naman hinahabol lang power at saka ang weight eh. Ang mahalaga talaga sa akin is suspension, brakes, tires. And how I wish yun ang in-upgrade ng maayos ng CF Moto dun sa 450NK. Alright, so I think that's it. Sana yung mga nagtatanong at mga nagko-comment, nagbibigay sa akin ng message sa Messenger, sana mapanood nyo to at sana malinawan sa inyo na kung bakit ganun yung first impressions ko sa 450NK. I'm hoping that one day makaka-test ride ako. Then maybe yun, magbabago yung mga impressions ko kapag nakita ko na kung gaano ko siya kagaling i-ride. But for now, again, I'll say this, the 450NK is a good bike, but there's nothing special about it.